Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga Lodino. So matindi yung mga news natin. Ako, kung napansin nyo kagabi hanggang kaninang umaga, mga idol, nag-drop no, yung ating chart mga Lods. Ano ba yung mga reason mga idol? So hanapin natin yan, titignan natin yung update ngayon sa crypto world, trending news, global news mga idol. So kung gusto nyo ng ganitong content, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre ngayon pa lang mga idol, nagpapasalamat na ako sa magla-like ng video natin. Palambing naman mga idol, no? Palike ng ating video, libreng-libre lang po yan mga lods. So let's go, mag-news na agad tayo mga idol. Ito daw yung naging parang reason eh. Ito sa tingin ko isa to. No, Crypto Clarity Act no longer projected to be signed into law this year. Nako, dito sa Polymarket, mga idol, from 50% bumaba ng 39% ang chance na maaprubahan o maipasa ang batas sa ngayong taon, no, yung ating Clarity Act, no. Siguro dahil diyan, nako, medyo nag-negative yung ating mga investor at nagkukuha na sila. No, sabi nga dito mga lods, the biggest crypto bill in history hangs on 7 people. Pito na lang. Mga lods, 7 Democrats na lang ang kailangan. The White House wants it. The industry spends 190 million backing it, no, para lang suportahan. Nag-spend sila ng $100 million. 53 Republicans are ready to vote yes, mga idol. And it still might die. Oh my goodness, mga idol. Patay tayo dyan. Because it needs 60 votes and 7 Democrats haven't said yes. So, hindi pa sila nag-yes. Mga idol, nako. Bakit kaya, no? Ang tanong, kasi nga syempre, di ba? Hindi, kasi siguro politika na rin to mga idol. Kasi imagine, 53 payag na nga eh. Ibig sabihin, nakita nila na baka maganda yung batas. Inaral nila na maganda yung batas na yun. At halos lahat ng tao hinihintay yung Clarity Act na yun. Pero itong spito na to, 'di ba? Meron silang mga kanya-kanyang dahilan. The Senate returns July 13 na. After that, the clock runs out. Everything riding on 7 holdouts. Dun lang sa pito na yon mga idol. Mukhang nag-aabang ng maleta. Hindi, joke lang. Mga lods, no? Hindi natin alam dyan sa kanila. No, pero pito na lang mga idol, kulang natin, no? No? At pero alam nyo, huwag kayong susuko mga idol kasi ito nga eh. No, Clarity Act update, sabi rito mga idol. If you hold XRP, XLMH bar and digital assets made in America, the tone out of Washington just shifted from hopeful to urgent. So, ino-urgent na nila mga loads. No? Minamadali na nila mga idol. Senator Tim Scott came out in agreement with Leader Toon. No, the Senate should vote on crypto market structure legislation ngayong July. Ayun yung pinipilit na nila mga idol. Hindi na nila dapat palampasin ang pagkakataon na ito. He framed the bipartisan bill as clear rules that protect consumers and keep innovations on American soil. Kumbaga, makakatulong ng malaki yung batas na yan. No, pangkalahatan. The White House echoed it. Kumbaga, nag-second demotion. Patrick Witt called July quiet a month. No, ito daw yung quiet a month. Linking it to the nation's 250th birthday and this decades of American financial leadership. Two powerful voices, the same month, the same goal. So ano ba 'yun? That kind of alignment really happens by chance. So parang ano daw 'to? Hindi to coincidence, nakaplano to mga idol, no? At sana magawa nila talaga ngayon. So the only thing left us is timing. The will is clearly there. Does leadership put an actual vote on the calendar before the window closes? Mga lods, no? Ayan ang tanong natin, ang mahiwagang tanong mga idol. Bale, meron pa naman tayong Webes, Biyernes, Sabado. Meron pa tayong 3 days mga idol. Imagine sa loob ng 3 days na yun, 3 days na lang. Imbis na magkaroon tayo ng pag-angat ng 4% na mapapasa siya ngayong taon, medyo bumagsak pa. So, magdi-negative to.
mga idol 'no, parang negative ano 'to, parang FUD 'to mga idol, fear, uncertainty, and doubt na ang naidudulot ng ano na 'yan, ng news na 'yan, mga lods 'no. Medyo negative tayo dito, mga idol 'no. Pero check natin ang ating, mangyayari mamayang gabi. So malalaman natin mga idol, mamayang gabi baka gumalaw yung ating, market mga idol 'no, kasi magsasalita si Fed Chairman Kevin Warsh ng 9:00 ng gabi, tapos pagdating ng 10:00 ISM Manufacturing PMI 'no, at bukas naman ng 8:30 PM average hourly earning, non-farm employment change, and unemployed rate 'no. So importante 'to, dalawang magkasunod na gabi. 'No, simula mamayang gabi ng 9:00 hanggang 10:00 and then 8:30 bukas ng gabi, mga idol. So, abangan natin 'yan. Naku, yung mga nagte-trade tingnan niyo, ako may position pala ako ngayon, mga idol, ayan. So, so far positive $40 tayo, $41 mga idol. At ang RSI natin medyo nasa taas na pero 64, 'no, yung RSI natin. Pwede na 'tong, anihin. Pwede na 'tong anihin kung gugustuhin natin. Picturean ko na, screenshot na bago pa bumagsak. Hindi, ayan. Ayan yung ating, position ngayon mga lods. Grabe, umabot siya kanina ng ano, tawag dito, 1.02. Grabe yan, Sabagay ito kasing triple, bottom na 'to, 1.01 'to, mga lods, 1.01 and then this one is 1.02. Grabe 'no, baba na. Tapos yung Bitcoin alam ko nag-58 to, almost mag-57 to, mga lods, Ayan, tignan natin. Oh, nag-57, putya, nag-57 pala 'to. Bumagsak siya ng, 57.7. Oh my golly wowie, mga idol, 57.7. Grabe 'no. So kagabi kasi ano, medyo nasa birthday-yan tayo, minamasdan ko lang yung pasilip-silip lang ako sa chart, mga idol, Hindi tayo nag-position kagabi dun, kasi hindi ko maaasikaso. So ngayong umaga tayo, nakahabol ako dito actually hindi nga, kinabahan nga ako kanina, 'no, akala ko babagsak na, buti na yung liquidation natin, Hindi, sakto 'to, buti hindi ko nakita 'to. Malamang nataranta ako nito kasi naghatid ako kay ano, nagsundo ako kay, Boy WhatsApp, Biglang bumagsak, ta's pagbalik ko sabi ni boss, "Uy, nagwa-warning yung ano mo, yung trade mo, Pagtingin ko muntik nang abutin 'no, buti naka-recover. Grabe. So ngayon positive pa tayo ng $42 mga idol 'no. So ayan, check natin. Ayan, mamayang gabi hanggang bukas ng gabi medyo magkakaroon tayo ng, bowlout sellout mga idols, 'no. Lalo na mamaya kasi magsasalita si Kevin Warsh. So titignan natin yung mga plano niya at kung ano yung mga ire-report niya, kung magiging positive ba tayo, magiging dovish ba tayo o magiging hawkish ba tayo bilang, bearish news. Naku, kaabang-abangin mamaya mga idol 'no. At naku, eto medyo negative din 'to pagdating sa US dollar. No, holy smoke, sabi dito mga idol, Japan and India just drop a nuclear bomb on the US dollar. Now, first time in history, India and Japan planning to trade directly with each other using yen and rupee, only completely skipping the American dollar. So, i-ditch nila yung dollar. Nako, medyo, negative to sa US dollar, no? This is a direct punch to America's money power. Trump is not happy hearing this shocking news, no? So ayun na 'yon, mga lods, no? So kahapon na nakita niyo naman yung video na na pinakita natin, 'di ba? Nasa gitna yung XRP and then iba-ibang pera. Nagiging bridge yung XRP. So magsisimula na ba? Magsisimula na ba, mga idol? So hindi natin sure, pero negative yan news yan sa US dollar. Warning, 92% of Europe's crypto industry will disappear by tomorrow. Bakit? So ngayon yan mga idol kasi July 1. Okay? Dali, meron ba sounds? Yung akala ko may sounds. So July 1 kasi ayun yung deadline ng MiCA, no?
Only 244 crypto firms have secured a MiCA license ahead of tomorrow's deadline. So ngayon yan. Europe previously had more than 3,000 registered crypto companies. That means roughly 92% are still not fully authorized under MiCA. Starting July 1, firms without license must stop serving EU users or face enforcement. This mark one of the biggest regulatory shake-ups in history ever. So baka nga, isa rin to sa reason kung ba't nag-drop yung market ng 57. At tingin ko, mga idol, kaya nag-drop siya ng 57, no? Isa yun sa reason. Kasi July 1 na ngayon, mga loads. At ito na yung pinaka-deadline ng MiCA. So yung Binance hindi na makasali dito. Imagine 3,000 silang registered crypto companies, Tapos yung hindi sila nag-comply dito, ang natira na lang is 244, no? Yun, GG mga idol. Tapos eto na. It may be time to get bullish about Bitcoin, XRP, Chainlink, and Cardano. Bakit naman? Get insight on the major asset shaping the market. Ayan. So, hindi ko alam to. Pala to. Akala ko may news. New XRP wallet surge as price clings to $1. So, kahit na medyo bumabagsak yung market, nasa 1.2, 1.01 tayo, mga idol, the XRP Ledger added 4,941 new wallets as a single day, its biggest growth spike in 14 weeks. No, kumbaga dumadami yung mga wallet na may hawak ng XRP. So maraming bubudega ngayon ng XRP, mga idol, no? It came whilst XRP sits at 1.03, barely above a 19-month low. Grabe, no? 19-month low. Halos magdadalawang taon na po taragis yan. Ngayon, nabagsak. No? 2 taon na. If ngayon mo lang ma-realize na halos 2 taon na, no, na ganyan yung presyo ng XRP. And then, pag lumipad yan ng iwan yan, tapos pag binalikan mo yung price niya, may isip mo na, grabe, no, 2 years tong sobrang baba, mat di ako bumili. Ganun yung may isip nila. Oy, wag kayong umasa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga idol. Do your own research. I'm not a financial advisor. No? Barely above 19-month low and social mood is flipping hard. 3.7 positive comments for every negative one. No? Kumbaga, yung mood, mga idol, mas marami pa rin yung good, no? Kumbaga 3:3, 1:3.7, 3-month high. Fresh users feeling in at the ugliest moment on the chart. Alam niyo mga idol, kung talagang yung talagang bago ka lang, tapos pumasok ka ng mga nakaraan, tapos nakita mo ngayon yung bagsak ng chart, naku, talagang manghihina ka talaga, mga idol, at masi-shake out ka. Ganun yung sa tingin ko na mangyayari, mga lods, kung talagang bago ka, no, at di ka nanonood kay Jeblo. No, kaya nga sabi, 'di ba, kung papasok ka sa crypto, ayun yung sabi nila na dapat alam mo na agad kung ano yung plano mo, pang long term ka ba or pang short term ka, no? Siyempre naman, siguro naman bago ka mag-invest sa crypto, marami ka na mga napanood na mga crypto news o crypto documentaries, something like that. At alam mo sa sarili mo na ang sinasabi doon is kung sino yung mga kaya mag-hold ng matagal, sila yung nagpa-profit ng malaki. Sabi nga ni Warren Buffett, 'di ba? Kung mag-invest ka, kailangan kaya mo siyang i-hold ng 5 years to 10 years. No, kung hindi mo siya kayang i-hold ng 5 years to 10 years, wag ka na mag-invest dahil matatalo ka lang. Ganun yung sinabi niya, 'di ba? So, ayun, mga idol, grabe, no? Tapos eto, sabi dito mga idol, iniulat ng Coin Bureau ang anunsyo ng Ripple tungkol sa bagong XRP Ledger lending protocol na nagdadala ng institutional credit infrastructure on-chain sa pamamagitan ng XLS 65 at XLS 66 amendments. Pinapayagan ng protocol ang mga lisensyadong institusyon na magdesisyon sa credit off-chain habang ipinapatupad ang XRP Ledger
ng XRP Ledger ang loan terms, no, repayment, interest at defaults ng direkta sa ledger. So mismo dun mismo sa XRP Ledger, no, pwede ka nang alam ko mag-loan o kung ano man, no. Nakabinbin pa ang pag-aproba ng mga validator para sa mga amendment na maaaring magbigay daan sa mas malawak na paggamit ng XRP Ledger para sa on-chain finance kung maaaprubahan. So talagang pinapalawak nila yung paggamit sa XRP Ledger. Ito yung pinakamagandang news ngayon mga idol. No? Ripple has joined OpenUSD as a day one integration partner. So BlackRock, Coinbase, Mastercard, Visa, OpenUSD, Google, Stripe at ang Ripple mga idol, no. So mismo ito kasi yung post ng Ripple kagabi, no. We're proud to join OpenUSD, no. At naparepost si Monica Long, the future of payment will be multi-chain, interoperable and build on institutional grade blockchain infrastructure. So sabi ni Monica Long, presidente ng Ripple, binibigyan diin ng ang papel ng XRP Ledger sa hinaharap ng multi-chain na pagbabayad. Inihahanda ito bilang institutional grade na infrastruktura na perpekto para sa regulated stablecoins habang itinataguyod ang RLUSD at ang utility ng XRP. Sumali ang Ripple sa OpenUSD, isang bagong yield sharing. Ito yield sharing stablecoin to mga idol. No? Yield sharing stablecoin na suportado ng 140 plus na kumpanya kabilang ang Visa, Mastercard, Stripe at BlackRock. Bilang day one integration partner, pinapayagan ito ang OpenUSD sa XRP Ledger nang hindi ito in-issue ng Ripple, no? Kumbaga rekta 'yan. Pinapatibay ng hakbang na ito ang XRP Ledger bilang flexible na rail para sa mga pangunahing stablecoins kasama ang RLUSD. Tinitiyak nito ang cross-border at institutional adoption sa isang bukas at interoperable na sistema. Kumbaga, gustong gamitin, no? Kumbaga, etong mga to, sumali yung Ripple para ino-offer nila na gamitin yung XRP Ledger, mga idol, pagdating sa OpenUSD. Ino-offer nila yung Ripple o yung XRP Ledger mga idol, no? So grabe, walang hinto mga idol yung XRP Ledger pagdating sa pagtatrabaho, no? Yung news natin na sobrang init, yung tawag dito, yung heat wave. Natutunaw yung mga gulong mga idol sa sobrang init. Ganun pala talaga kainit, no? Paris in the heat wave. Paris ba 'yon? Oh, ayan. Grabe Crowds are storming IKEA like it's Black Friday except the price is 5 minutes next to a display air condition unit. Europe's climate champions have gone from saving the planet to camping in furniture stores for a breeze. So, maraming nag-comment sa atin no ng mga nandyan na sobrang init daw talaga mga idol. Iba daw yung init. Doon na sila tumira sa sa IKEA mga idol 'di ba? Heat wave. Grabe na lumolobo yung pintura ng oh my goodness, Europe heat wave, Germany. So ang dami pala ang bansa na tinamaan ng heat wave mga idol. Europe's heatwave death toll so far. Naku, grabe, ang dami na palang napatay mga idol. Siguro mga nai-stroke. Sa France, 1,000 na. Sa Spain, 400 plus. Sa Sweden, 327. Germany, 7 plus deaths. Sa UK naman, 25. Total of 1,300 plus excess deaths since June 21. And the numbers are still rising. But Lely said heatwave in India was Modi's fault. Ayan daw. Grabe. Hindi ko alam mga idol kasi syempre ang mga Pinoy o sa Pilipinas, tropical country tayo Sanay tayo sa initan, no? Pero yung iba, marami rin talaga nag-comment mga idol na sobrang init daw talaga. Iba daw yung init Parang init ng ulo na yung nangyayari mga idol Grabe
How Parisians survive 40 degrees Celsius without aircon? Grabe 40 degree pero 40 degrees lang, eh, 'di ba? Totoo ba 'to? Turkish yan, grabe yan, pagka ganyan, Oo, na-heat stroke nga sila, na-heat stroke. 'To June 30 'to kahapon, France is facing an intense heat wave. Nalulusaw na yung ano, eh. 50 degrees Celsius na sa France. Grabe. Grabe mga idol, 'no? Talagang mag-aano sila niyan, tawag dito, magpa-panic buying talaga sila niyan. Dapat diyan dagat. Mag-swimming kayo mga idol. Gano'n sa Pilipinas, eh. Pero ako siguro kung ganito yung mga reaksyon sa Pilipinas, malamang mawawalan ng klase yung mga estudyante. Naalala niyo dati na sobrang init, walang pasok dahil, sobrang grabe yung init? Oh, grabe, France over 1,000 excess deaths. Ito 1 hour at 35 minutes ago lang 'to mga idol, From Europe's worst heat wave on, record, still climbing. Europe total now past 1,300 na nga, 'no? So ayun nga nabasa natin. Most victims were elderly, heat peak at 40 degree, 104 Fahrenheit, healthcare system overwhelmed. French public health official says the count will keep rising as care home reports come in. Grabe. Ba't ayaw niyo maligo, 'no? Maliligo lang naman kayo diyan, magbababad kayo sa dagat, gano'n. 'Di ba? Sabagay mga Pinoy kasi kahit kape nga ay kahit na nga tanghaling tapat nagkakape sa bubong, eh. Tanghaling tapat, tirik na tirik yung araw, nagkakape sa bubong. Yung alam mo yung aura nung init sa bubong, yung akala mo parang nagbe-blur sa sobrang init, 'di ba? Nakikita niyo yung gano'n, yung aura na gano'n kapag sobrang init sa yero. Parang 'pag tinignan mo siya nagbe-blur na siya kasi parang sobrang init na. Nakaupo ka pa ta's nagkakape. Grabe naman 'yan. Mga 'di sila sanay 'no, sa init mga idol. Grabe. So ayun yung news natin ngayon, mga idol, ngayong, actually tanghali na pala 'no, maghahapon na pala ng Miyerkules. So mamaya magbabasa tayo ng comment kayo diyan sa comment section at like niyo yung video natin mga idol. Sana mag-subscribe kayo at sa mga wala pang crypto exchange diyan mga lods 'no, andiyan yung ating, link sa description. Check niyo yung mga link diyan sa description natin, makakatulong yan sa inyo mga lods. So far $45 ang ating, ongoing profit mga idol. Sana magtuloy-tuloy. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Always yan mga lodi at magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming at subscribe to Jablo if you want to subscribe to me. It's link in the description. Also, you need to check out Clovis Gaming right now. Cause do you know what I upload? I upload my video. Yeah. ayan, subscribe kayo kay Clovis Gaming mga idol, no? Nag-upload siya ng mga ginagawa niya mismong animation. Siya rin nagbubuhos diyan, siya nagpe-frame by frame niyan. So bilang daddy, proud naman. Kaya lang medyo maras kasi mga ginagawa nitong batang Pero ang galing niya kasi nakakapag-ano siya, nakakapag-animate siya at siya rin yung nagvo-voice mga idol, no. So, subscribe kayo sa Hey, ano yun? wait. I have 500 subscribers. Yes, 508 I subscribers. did not know that I have 500 subscribers. Thank you guys. Okay. So ayun subscribe kayo sa kanya at minsan mag-upload din ako ako mismo naglalaro dito. Kumbaga siguro habang basta may mga game ako nalalaroin lalo na pag lumabas yung GTA 6. Tapos pag lumabas si tawag dito si Yujiro Hanma sa Tekken 8, pag mag-upload ako nun dito ko i-upload na lang kay Clovis, hindi din sa news natin sa crypto na. So subscribe kayo dito mga idol, pwede ako mag-live dito habang naglalaro at pwede tayong magkwentuhan. Okay, so yun. Kita-kits tayo mga idol sa susunod na video. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Ay, ba't ito? Ito pala.